Barakallahu fiqh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabina sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Ganda ng mga topic nila, no? Lahat naman ay napapagkunan natin ng aral. Inshallah subhanahu wa ta'ala. And pasalamatan natin yung ating sponsor na kahit wala dito ay abala pa rin. Kontak ng kontak sa kanyang sa anak niya, pati sa mga kasama niya dito sa area natin para i-monitor yung ating Saturday Dawah class. Gantimpalaan sila ng Allah ng gantimpala dito sa dunya hanggang kabilang buhay. At yung mga kaka natin na salitan, nagpaparating sa atin ng kanilang mga kaalaman, ay gantimpalaan din sa atin o gantimpalaan din ng Allah dito sa mundo hanggang kabilang buhay ng mabuti. Inshallah subhanahu wa ta'ala. At syempre, tayo na nandito ngayon, mga nanonood sa physical class natin at yung mga kasama natin ngayon na nasa online class na nanonood ay gantimpalaan din kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga adab o di kaya ay ugali ng isang estudyante ay kapag matatapos ng magturo yung ustaz natin, ay sinasabihan natin, pinapanalanginan natin sila na minsan sasabihin natin na barakallahu fiqh, biyayaan ka ng Allah o bigyan ng Allah ikaw na nagturo sa amin ng baraka, jazakallahu khairan, bigyan ka ng Allah ng mabuti, khairan. At yun nga, dinadalangin mo kasi nagpapasalamat tayo sa mga ustads natin. At isa yun sa palatandaan ng isang mabuting estudyante. Kasi lahat tayo estudyante dito, no? Yun nga binanggit ni ustads kanina na ang kaalaman ay hindi lang nagmumula hindi lang para sa mga nag-aaral, kundi kahit yung mga nagtuturo, kailangan din ng kaalaman. Or kailangan ding makinig. Okay? Yun nga yung binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'udhu billahi minasyaitanir rajim wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Magpaalala kayo sapagkat ang pagpapaalala ay nakakapagbigay ng benepisyo sa mga mananampalataya. So ibig sabihin kung gusto mo niya, ang gusto kasi natin dito na maging is yung mga tao na gusto ng Allah. Nabigaling yata, always nating isipin na gusto ko kasi maging Muslim. So yung istura ng isang Muslim, nag-aaral. Gusto ko maging tunay na mananampalataya. Yung tunay na mananampalataya ay nakikinig at inuunawa yung pinag-aaralan. Kasi ang Allah nagsabi doon, tanfa'ul mu'minin. Ibig sabihin yung mga nakikinig na yan, pag binibigyan mo ng pangangaral, makikinig yan. Sapagkat ang palatandaan ng pakikinig, yung mga taong mananampalataya. So ibig sabihin, kung gusto mong maging mananampalataya ka or mu'min ka na tinatawag, marunong ka dapat makinig. Tabiya mo na din mga tawa sa taas ng pinag-aralan ko, ikaw lang magbibigay sa akin ng ano. Tabiya mo at mga mayaba, kana ko pagkatak ni mga padaniya, mga gangasampot na, ay, teng, mata ka pa na, bago ka panggil sa dunya. Sa kanuan ng tabiabo at nagkakinig na mayaman, manarinig tayong ganito. Sa kanuan na ng mga nguda, bago ka no panangagi, nangina ka din ba ginugutan ni ka ng mga tuwa niya. Tabiabo. Kanina pagkasugat-sugat naman tuwa tabiabo. So yun yung ibig sabihin natin dito, may mga kaalaman na, maganda yung sample ni Ustaz Ali Budsal kanina, may mga isda na hindi mo makahanap. Yung isda sa ilog, hindi mo mahahanap sa isda sa dagat. Yung isda sa dagat, hindi mo minsan mahahanap yung isda na yan sa ilog. Ang pinagka-point dito, yung knowledge mo minsan, oo, tama. Hindi mo mahahanap sa iba. Pero yung iba, may knowledge sila na hindi mo rin alam. So, pakikinig pa rin tayo. Kaya nga itong Saturday Dawah class natin, maraming nagme-message sa atin, nagko-comment sa atin nitong nakaraan, humingi kami ng pasensya
sapagkat talagang natapat na medyo busy ang nakararami sa ating mga ustads. Wala dito, nag-Manila sila. Yun nga, ako nag-Malaysia. Nag-Malaysia kami para pumunta sa Pilipinas. So, malis kami ng Pilipinas, pumunta ng Malaysia para makapunta ng Pilipinas. Kaya nung sinabihan ko yung mga ilan sa mga kasama ko, sabi, parang ginawa mo? Pumunta ka ng Pilipinas pero nag-Malaysia ka. So kasi may mga isla tayo sa Pilipinas na nandoon na halos kadikit na ng Malaysia sa Sabah. So kaya nag-Malaysia muna kami bago pumunta ng Pilipinas. Nabanalbento, no? 30 minutes nandoon na, 20 minutes nandoon na kami sa Turtle Island. Yung Turtle Island na yan talagang mamatad talaga, manakribaw. Marami talagang pagong. Yan lang hindi ko napunta. Yes, kasi Mapon at saka Turtle Island yung pinunta namin. Ilang years na kaming pabalik-balik ng tawi-tawi. Kakamarhanan niya, Steve Tanugele po sa mole. Palaging nandun sa, napuntahan niya na yung halos lahat ng mga munisipyo. Pero pareho tayo. Ito lang talagang dalawa. Turtle Island sa Mapon. Bakit? Kasi nandoon na sila sa halos Malaysia na. Ang boundary niya, nagkasandang kadal. Yapan mawatan niya babong na niya. So, ang pinaka-best way para hindi kayo mapagod kasi pag doon ka magagaling ng Bungaw, umaabot ng 24 hours na yung bagal, hindi mga ganito kalaki sa bahay. Itong yung alon. Kaya sabi nila, may nagsuggest, kung hindi kayo dadaan ng Palawan, kasi kaso medyo malayo pa ang Palawan sa Mapon. Medyo malayo pa. Kaya sabi niya, mas malapit ka kung doon ka sa Sandakan. So yung Sandakan na yan, parang Davao City lang na, pero mas malaki yung mga daanan, siyempre mas nauna sila kasi sa atin, yung Sandakan. Pero pagdating mo doon, parang Pilipinas din. Magsalita ka ng yung mga kasama ng mga Tausug, pati Tagalog, nagkakaintindihan na sa Sandakan, pati sa Kota Kinabalu. Maganda yung area na yan, no? Mashallah. Pero kita-kita mo yung pagkakaiba ng Pilipinas kasi habang nakatayo ako sa Turtle Island, binibidyoan ko, na-post ko rin yan sa Facebook natin, binibidyoan ko, ibang-iba yung itsura ng Pilipinas, pati yung itsura ng Malaysia. So, alhamdulillah, meron naman tayong mga projects doon under sa barn. So, yan ang sabi ng ilan sa mga napunta natin tingin for the first time na may bumisita sa amin. Kumbaga, digid ko na nung dumating pa lang ang barn. So, alhamdulillah, sa barn talagang gusto nilang mapuntahan lahat ng kasuluk-sulukan ng ating barn, no? Dalangin natin itong mga leaders natin mula sa ating Chief Minister na mayroon man tayong naririnig na tinutulig sa kanya, pero yun nga sabi natin, hindi marapat sa mga leaders natin na bigyan natin sila ng gano'n. Napakabubuti ng mga leaders natin. Pero may ito ba nga? Pero sabi nga ni Kaka Norolam kanina, na kahit nga ang propeta hindi nakatakas sa pangungutya, sa pagdududa, pati ang Quran, yun na yung binigay niyang sample kanina, ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na kul in kuntum fi raybin mimma nazzalna fa'tu bi suratin min misli. Ultimo ang Quran. Pinagdududahan, pinagsasabihan ng masama kung ano-ano, kasinungalingan ang laman ng Quran, hindi totoo ang laman ng Quran. So challenge ng Allah, magbigay kayo ng kahit na isang talata lang na katulad nyo, ilalaban ninyo sa Quran. Now, kung hindi kayo makahanap ng isang talata, ingat kayo. Kasi may apoy ng impyerno para sa mga kufar. Nanamba, 100% itong Quran, kaya pag may narinig tayo sa Quran, kailangan natin itong paniwalaan. No? Inshallah subhanahu wa ta'ala. Itong mga pagbibigay natin ng pangangaral sa Islam, kahit konti-konti, pinipilit ng mga ustads natin ang pagbibigay ng kaalaman para lang mabago at manatili tayo sa pananampalatayang Islam. Kaginamalagan, kung mawawala itong da'wah, kahit nga may da'wah tayo ngayon, ang dami pa rin sakuna.
Tingnan ninyo sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Katakutin ninyo ang fitna, yung sakuna, yung gulo, na ibibigay ng Allah sa mga tao, sapagkat yung fitna na yan, yung mga sakuna na yan, hindi niya lang bibigyan dyan yung mga taong mga pasaway, yung sumusuway sa Allah, yung mga kafir, hindi lang sila. Hindi lang sila yung bibigyan ng Allah ng sakuna, kundi lahat kayo, sabi ng Allah. Kaya kailangan ninyong iwasan yung mga bagay na magpapaalis sa inyo sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Islam. Ka ba? Kanata pagkuhan na, nagulan niya kanong isa kagay sa dalikan. Sakali ka nakatukaw, nahinga kami kadalong sa dalikan. Ada ulan? Kanata pagkuhan nung geda. Kanayan, yes. Mawatan sa pulangi, mawatan sa lagat, mawatan sa dosan. Pero biglang, bakit bumaha? Hindi ibig sabihin na hindi na nanampalataya ang taga-dalikan. Maginugod sila. Uge na ng kalalagito. Uge. Ibig sabihin na, bro. Uge, pero. Tumupad danto tapandawa, tumupad danto BJP nga sa kabangawa sa mga against sa kanas, mga illegal. Kasi pagkalalagit, nadadamay ka. Yun ang nangyayari doon. Halimbawa lang, may mga tao na mga magkakaibigan na involved sa drugs. Pumunta ka doon na hindi involved sa drugs, pag nagkaroon ng hulihan, sigurado damay ka. Bibit-bitin ka na doon kayo lang sa kulungan. Damay ka. So ganun din mag-ingat tayo. Kaya nga, ito, palagi tayong nagdadawa. Palagi tayong nagpapaala-ala. Para nang sa gayon, maialis tayo doon sa mga ganong klaseng mga sakuna. Ito nga, nung isang araw din, pero sa ibang bansa, sa Mexico, may sumabog na tanker. Ang laman niya, gas. Usok. Pagsabog ng tanker, sa atin kasi minsan, pagka bumaga yung tanker, lumalabas liquid. Paglabas ng liquid, kasi minsan gasolina, oil, or etc., yun mas matindi. Ang lumabas, gas. So itong mga tao, panay video, yung iba lumapit pa, hindi nila alam yung gas pala na yun ay konting synthetic spike lang. Gumanon na. Natutong sulang ulutaw yung doon sa mga paligid sa Mexico ito. Lahat. Ganon kabilis. Ang doon, ang pinakamasakit doon, is ang gas kasi kahit saan pumapasok kasi hangin siya. Usok siya. So kahit saan pumapasok. So lahat lang yun, isang sintik lang, boom, lahat apoy. Kaya nung mga binibidyohan nila habang yung nire-rescue, lukan mo magkaton sa mga tao, dadon mga balagkasin. Tinutungod ng Allah Ta'ala niya, kanain niya dito lugar ng mga Muslim. Tinutungod ng Allah Ta'ala sila sa bibiyang. Yung iba na nakasurvive, na pinagkaya ng Allah Ta'ala, sa anong paraan, nagmatag sila ng balalangoy, ganito yung, kasi naman nagkita ng sulanitan. So mga damit, yung iba na dumikit na sa katawan. Na balalangoy, sumanisa na, pinagkaya ng Allah Ta'ala sa yanin ng gula, na nakagkadaw. Walang damit, kaya nasunog. Sa ganun lang kabilis. Ganun lang kabilis yung parusa ng Allah. So yan yung nakakatakot, yung ayaw natin na mangyari. Iniiwasan natin yan. Kasi tingnan ninyo, yung mga tao, sabi ng mga ulama natin, yung mga tao na nagdudua sa Allah, bagani pa mong kanolo ta'ala, bagani mag-istighfar, dosag, banadamtan mong kanolo ta'ala, na nananapamanik, tataas yan sa Allah, papunta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung mga dua na minsan, hindi mo alam kung saan na, ya Allah, bakit ihingi ako nangingi sa'yo na magkaroon ako ng Fortuner? Bakit hindi pa rin natutupad ngayong taon na ito? Kasi yung dua na yan, hindi mo alam, mayroong mga sakuna na pupunta sa'yo this year. Pero nakakasalubong niya yung mga sakuna na yan na papunta sa'yo dahil sa dua mo, pumupunta doon at nawawala sila.
So, ibig sabihin, nagpa-fight ngayon. Yung sakuna na papunta sa'yo, halimbawa, matutumba ka, mabubundol ka, hindi ka mamamatay. Mabubundol ka, masasaktan yung paa mo, mababali, papunta sa'yo yung bala. Tapos nagdua ka, pumunta ngayon doon sa sakuna na yun, napapunta sa'yo, at yun ay nawawala. Yung iba na dua mo, pumupunta sa Allah. Pero sabi ng Allah, pag nagkaroon ka na ng Fortuner, nagiging mayabang ka, nagiging pumupunta ka na kung saan-saan ng mga haram. Kaya imbis na ikaw ay nag-iibada ngayon, pag ibibigay ko sa iyo itong Fortuner, doon ka makikita sa mga disco bar, sa mga ganito, mga maasya, mga casino. Kaya ang gagawin ng Allah, hindi ko ibibigay sa iyo kasi mabuti kang alipin. Pagsimba ka, nagsasumasama ka sa akin. Kaya ang gagawin ng Allah, doon ko na lang ibibigay sa araw ng paghuhukom. Kaya yung tao na mahilig magdua, ya Allah, sana galing ito. Itong mga rewards ko na ito, doon sa araw ng paghuhukom, hindi ko naman ito alam kung saan galing. So sasabihin na lang sa iyo ng Allah, yan yung mga dua mo nung nandoon ka pa sa mundo. Sobra kang magdua. Sobra kang magdikir. Sobra kang, lahat. Ano yung sabi kanina, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay 100 na inni astaghfiru rabbi fi yawmi mi'ata marra. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ako ay humihingi ng kapatawaran sa Allah ng 100 times sa isang buong araw. So tayo, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam binanggit na sa Quran, Gufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Pinapatawad na sa iyo ng Allah yung mga naunang kasalanan at mga hindi mo pa nagagawang kasalanan. Alam ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at sureball na yun na ipinatawad na sa kanya pero naghihingi pa rin siya ng kapatawaran. Anong rason? Sabi ng ilan sa mga ulama, kasi nga nabanggitin kanina, ang number 1 na pinaka nalulugi sa isang tao, sabi nga ng muhadar natin si Sheikh Ali Budsa, bakit yung sabi ng Allah, wal asr, innal insana lafi khusar. Memorize natin lahat yan, may napakaikling surah. Sabi ng Allah, sumpa sa oras, na ang tao ay lugi. At ano yung, bakit oras yung sinabi ng Allah, na sinusumpahan ng Allah? At bakit sinabi niya lugi? Kasi ang number 1 na pinakakinalulugian nating mga tao ay ang oras natin na dumadaan. So ilan sa mga mufassir, nagtafsir, bakit humihingi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng istighfar sa kada isang araw ay 100 times? Kasi yung oras na yan, may mga oras na hindi niya nagugugol sa pagsamba sa Allah. At doon siya nagsisisi. At yun yung hinihingian niya ng tawad sa Allah. Manganis ka ni Sampon ka Allah Ta'ala kasi imbis na nasusulit niya yung ilan sa mga oras, nandoon siya sa ibang time. Nandoon siya sa... Kaya nga Rasul sallallahu alaihi wasallam halos hindi na natutulog. Ginawa niyang obligado sa kanya yung yung Qiyamul Layl, tahajjud. Bamat niya sa Quran. Usinap siya wala tumaiyakom. Paganda ron ni Ustaz Ali Budzalantuan, minsan nasakita, gasugat na sa niyaba. Quran ta, naditan katawan doon nakasisipo. Kaginadita, pakapangilaya sa Quran ta. Dapat kailangan sa atin na mga mananampalataya, yung lahat ng naririnig natin dito na mga mabubuti, i-implement natin agad. Kasi yung implementation na yan, at least nakakuha ka ng reward doon sa binigay sa atin na kaalaman. Kasi pag umuwi tayo nito, tapos hindi natin i-implement, next week, maniwala ka. Hindi mo na alam kung gaano kahalaga yung pinag-uusapan natin dito. Next week, hindi na natin alam kung naaalala pa ba natin to or the other next month. Or baka mamaya yung isa sa atin dito, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na lang. Hindi natin alam. Ako sa totoo lang, yung asawa ni Papa Haron Pilmil, yung asawa ni Papa Haron Pilmil, nakaklase natin dito,
Siyempre, masakit sa atin na nawalan tayo ng kaklase. No? Sa totoo lang. Pero ako, sa kabilang banda, natutuwa ako. Kasi dito siya nag-last palagi sa klase natin. Yung buhay niya na ginugugol niya palagi sa klase. Ha? Ibig sabihin, nakapanimos sa galing sa madakal. So, I think ang Allah subhanahu wa ta'ala, tingin, kunin ko na sa best time. Baka pag future, maging tamad. Hindi natin alam, ha? O maaaring mangyari ito sa atin. Kaya ka tayo bilang isang mananampalataya, sulitin natin palagi yung mga napapag-aralan natin. Pag narinig natin dito na mag-istighfar ka, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam palagi nag-istighfar, pag-uwi natin ng bahay habang nasa sasakyan, imbis na nakatunga nga tayo sa bintana, tinitingnan natin yung mga dinadaanan nating mga kalsada, mga nakakasalubong nating mga tricycle, sasakyan, imbis na pinupuri natin kung ano yung mga nakikita natin dyan na mga sasakyan na napakaganda, mag-istighfar tayo sa Allah. Astaghfirullah. Pupunta ka ng Davao, imbis na nakikinig tayo ng music, astaghfirullah. Nandoon ka sa bahay mo, pag naiisip mo, yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-istighfar 100 times. Ako ilan na? Mag-istighfar tayo kagad. Mag-subhanallah tayo kagad. Kasi nakukuha natin itong mga kalaman na ito. Ang problema, pag hindi natin ito na-implement sa ating buhay, hindi na natin ito ma-implement. Binanggit sa klase, magbasa ng Quran. Hanapin mo kagad yung Quran mo. Kailangan pala, nagbabasa tayo ng Quran, ilalagay ko ito yung Quran ko dito sa may pinaka-nakikita ko palagi. Ha? Pangilay sa Qurano, ay bata doon, ilagay nyo doon sa pinakamadali ninyong makita. Ha? Kasi pagka meron ka ng tingala dito yung Quran, kailangan magbasa ko kahit na ilang mga ayatan lang. Kahit na ilang ayatan lang, magbasa ko ng isang Quran, isang ayatan. Kasi kung hindi natin ito gagawin, kailan natin ito sisimulan. At ang tagal na natin nagkaklase. Ulitin ko, inuuna ko muna ang aking sarili na bibigyan ng payo bago sa inyo. Ganun tayo. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang problema pa ngayon, palala ng palalang nangyayari sa mundo. Ginanin yung Indonesia. Indonesia, sinunog nila yung mga bahay ng mga officials nila dahil sa korupsyon. Nepal, yung isang official nila, nandoon na siya sa ilog, binabaan pa nila, binabato nila. Ang wag naman sana mangyari Pilipinas. Pinaka-controversial ngayon na nangyayari sa atin yung flood control na nawawala. Ang problema, yung flood control na yan, pinuntahan ng, sabi nga ni isang balita ni Corina Sanchez, nung nabanggit yung naidawit si Jinggoy Estrada, kasi kay mga media, alam mo ginawa nila? Agad-agad nilang pinuntahan yung project na binanggit nung kontraktor. Pinuntahan nila kagad, tinignan nila kagad. Totoo nga. Wala. So yan. So alhamdulillah, kaya nga sa atin, kinatapos dalaw ni 100% na si Barm, Pero baby pa lang si Barm, pero alhamdulillah, marami din siyang project. Yun yung reason kung bakit nandun tayo sa Turtle Island tsaka sa Mapon. To make it sure na si contractor gumagawa. Ano ba yung mapasa na inshallah subhanahu wa ta'ala? Yun yung ano natin. Sama-samahin natin magdua. Itong mga leaders natin. Hindi tuliksain. Allahumma wali umurana khiyarana wala tuwali umurana shirarana. Yan yung palagi nating idua. Yung mga leaders natin, kaya nga si Imam Ahmad ibn Hanbal, kung hindi ako nagkakamali, dinudua niya, sabi niya, kung alam ko lang, natatanggapin ng Allah yung isang dua ko, sureball na itong dua ko na ito ay tatanggapin ng Allah, at kung alam ko na ito ay ibibigay niya, ang idudua ko dito ay yung leader natin, sabi ni Imam Ahmad ibn Hanbal, ay maging mabuti. Yun ang idudua ko.
Kasi kung ang idudo ako ay maging mabuti ako lang ang magkakaroon ng benefits. Pero kung ang idudo ako ay yung leader ko maging mabuti, magkakaroon ng benefits ang lahat ng taga-sunod niya. So number kita noon niya. Sasabar man niya na hindi ata yung sila mga leaders na noon niya. Palagi silang gabayan ng Allah, palagi silang taufikan ng Allah, palagi silang maging malakas, palagi silang maging mabuti, palagi nasa tama, ibigay ng Allah sa kanilang kabutihan. Kasi madadamay tayo doon sa kabutihan na nabibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So tayo din, as follower, itong moral governance na gusto nila, na ipatupad sa atin, ang gusto natin kasi dito, yung binanggit nga kanina, na yung gawain mo kapag nagugustuhan ng Allah ay magkakaroon ka ng reward. Yung gawain mo kapag gusto ng Allah, meron kang reward. Kanayanin mo banggan sa reward kapag sambayang. Hindi lang yung sambayang lang, yung prayer mo lang yung may reward. Kahit na ikaw ay nag-uopisina, kung tama yung ginagawa mo, binibigyan mo ng ikhlas. Ikhlas. Ulit natin. Yung paging sincere na ito ay ginagawa mo for the sake of Allah. Pag meron yan, meron kang reward, inshallah subhanahu wa ta'ala. Pero kahit nga gaano kalaki yung ginagawa mo, kung wala yung pagiging sincere mo sa Allah, yung ikhlas mo sa Allah, damong katagalibin po ba? Naubos yung power mo sa kakagawa mo sa isang bagay na iniisip mong ito ay may ibada, pero wala yung ikhlas, wala yung kwenta sa Allah. Pagsisingilin mo yun sa Allah, ya Allah, sana yung ginawa ko naman ito. Sasabihin lang sa iyo ng Allah, ginawa mo yan para purihin ka ng mga tao. At yan ay palagi nating sabihin sa ating mga sarili. Kaya nag-ikhlas ba niya na minsan na puwas-wasan tanong ni Shaitan. Lumalapit sa atin, unang-una ikhlas ka, pero pag tagal na, nawawala na yung pagiging ikhlas mo. Hindi malayong mangyari yan. Kailangan nandoon ka sa pagiging mukhlis. Kasi minsan may isip mo kagad, lalong-lalo na, nasa kalagitnaan ka ng pagsamba, biglang nakita mo, sabi ni Ustaz kanina, nagnelen ka so panugangan ka, napalitan ka agad yung pagiging sincere mo. Kaya kapag ito nga, tingnan doon ni Baldeto ka magabadaspan. Ipabagilan ka gini kapag abrasan ka, kapag sambayan ka, kagina, ang gusto mo makita sa iyo ng papanugangan mo ay sambayan kay steady. So nawawala. Pero, kailangan i-correct natin. Hindi mapakimanumitin yan kung sambayan ka na ikhlas. Hindi. Kailangan iwan mo sa sarili mo yung pagiging sincere. But anyway, samayan na dumarating na yung ating foods, lunch. Ay ito na rin yung hudyat ng kaya hindi na dumating yung taga-remind natin, yung kaka natin si Engineer No, Samson Nahar, parang wala siya ngayon dito out of mayroon siyang pinuntahan na importante, ay hindi siya nakapagbigay sa atin ng update. No? So, importante, nandito tayong lahat, inshallah subhanahu wa ta'ala. So, jazakumullahu khair wa akhiru dawanan alhamdulillahi rabbil alamin.